Magandang araw po sa inyong lahat, sa lahat ng mga ka-farmers natin, sa mga solid supporters natin, sa mga bagong nag-subscribe, at sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe my channel and hit the notification bell for more videos. So ngayon, i-update ko po kayo dito sa aming tanim na okra, no? So shoutout nga pala sa lahat ng mga sa mga ka-farmers, no? Sa lahat ng mga palagi nanonood sa mga video natin. Maraming salamat sa inyo lahat na mula noon hanggang ngayon nandito pa rin kayo, no? So ngayon, ang topic natin tungkol pa rin sa okra, dahil sa okra, marami po ang nanonood dito. Maraming interesado na magtatanim sa okra dahil marami pong nanonood dito sa mga video natin. Okay, so kasi tinitingnan ko po yung ating mga videos ay yung okra ang medyo marami yung views at saka yung sitaw. Ngayon, yung aming okra ngayon ay medyo hindi na natandaan kung ilang buwan na ito. Pero ang maganda dito sa okra namin ay lumaban pa ito mula sa mainit na klima. Nabantot po sila dahil sa mainit na panahon. Ilang buwan po sila na hindi naka-recover dahil po hindi naman umulan dito. Ilang buwan, siguro mga halos 2 buwan po sila nababad ng mainit na araw, kaya nabantot sila at hindi po sila tumubo agad. Pero ang maganda talaga sa okra, mga farmers, ang okra talaga ang pinakamatibay na tanim na uri ng gulay pagdating sa mainit na panahon, no? Kasi kung mapansin po namin, yung aming okra dito ay walang may namatay kahit sa mainit, no? So nabansot lang sila. Pero ngayon ay medyo umulan-ulan na dito at saka inalagaan namin sa paglagay ng abono. Ngayon po ay medyo naka-recover na po yung aming okra, ay makaka-harvest na po kami. So kung mapansin niyo po yung mga okra ngayon ay talagang malapad na po yung talaga yung dahon, no? So yun ang sinasabi ko sa inyo, kahit ano man ang ori ng time natin, basta maalagaan lang po natin, mabigyan ng abono, malagyan ng mga pataba yung bawat puno nila, ay nakaka-recover pa sila, lalo na kung patubigan natin or ulanin, no? So nagpapasalamat din ako dito na maganda ito po yung okra namin. So yung okra namin hindi naman to maluwag, so kunti lang naman, kasi yun talagang sinasabi ko sa inyo palagi, pag magtanim po kayo, wag po kayo magtanim ng malawak kung hindi nyo kaya alagaan, kasi sayang lang yun, di ba? Mas maganda kunti-kunti lang, pero kung may time kayo, kaya nyo magtanim ng malawak, okay lang yun, walang problema. Pero ang okra talaga ang pinakamaganda itanim, no? Dahil sa ulan, sa araw, matibay talagang okra. Saka yung okra ay hindi madali magkasakit, kasi yung okra talaga yung hindi naman kinakain ng mga od yung bunga nila, which is yung dahon lang yung kinakain, pero yung bunga hindi talaga. So magandang okra, at saka hindi mahirap tanim. Direct seeding lang yung okra mula sa buto diretso sa lupa. Mula sa buto diretso agad sa lupa, no? Hindi natin i-seedlings na. So after 45 days ay makaka-harvest na po tayo kung maganda po yung tubo. So ito ipakita po namin sa inyo yung bunga ng okra namin ngayon. So sa lahat ng magtatanim ng okra, okra is the best talaga pagdating sa panahon ng mainit at tag-ulan. Matibay talaga, lumalaban talaga sila. Ito po yung okra namin ngayon, medyo malapad na po yung mga dahon. Ito na po yung aming okra, no? Kung makita niyo po sa video, yung mga dahon ay medyo malapad na rin, no? Maganda tingnan. Oo. So yung pagtanim namin dito, sinadya po namin to na dalawahin namin na buto yung aming tanim, no? So ito nang nangyari, 2 buto po talaga yung tumubo. So ibig sabihin 2 puno po yung nakita natin. Ito pa, no? So ang lapad talaga. Lahat dito, ito, ang ganda. Tapos ito hanggang doon, lahat po ng dahon ay paprehas yung lapad. Maganda talaga yung tubo. Lalo na sa panahon ng nag-start yung June, yung buwan ng June ay nagsimula pag-ulan dito. So maganda sa okra na inulan, lalo po nabunuhan namin, tapos umulan, after naman bunuhan, umulan naman, yun ang maganda. Tapos umaraw naman, yun maganda sa okra. Ito pa, tingnan po natin, no? So sobrang lapad talaga ng dahon. Ito po ang masasabi ko sa inyo, mga ka-okra farming, ano? Pag isa lang po talaga yung maitanim natin, isang buto lang, mapapansin po natin na yung puno, yung katawan malaki talaga yan. Ito yung ating ito yung pinaka-ebidensya, no? Ito, tingnan natin, oh.
Malaki talaga yung puno niya, no? Tapos ito, isa lang din yung buto na inatanim namin, or kung dalaman, isa lang yung nabuhay. So malaki po yung puno niya, malaki po yung katawan niya, malakas po ito magbigay ng bunga, at saka maraming sanga po ang mabibigay niya. Katulad nito, bata pa, yung sanga niya, oh, isa, dalawa, tatlo, apat na po yung sanga niya sa ilalim, which is kung marami po yung sanga, mas marami po yung bunga. Kasi sa okra, mga ka-farmers, no, ay wala po yung pruning. Kung nagpro-pruning man kami sa okra, sa dahon lang, every time nag-harvest po kami, sinasama na po namin yung dahon sa pagputol. Ito yung kabila, ano, ito yung katabi. Yung katabi ay ganoon din, isang puno lang, medyo malaki, marami na po siyang sanga. Isa, dalawa, tatlo, apat, limang sanga na po ang mayroon dito. So ulitin ko lang, ibig sabihin pag maraming sanga ay marami din bunga, kasi sa mga branches po nagkakaroon ng bunga yung okra. So ang advice ko, walang pruning ang okra, hindi pinuputulan yung mga sanga. Palagi yan uli-ulit every time na nagbibideo pa ako. Pero kung kumpara natin sa dalawang puno dito sa kabila, ito po ay dalawang puno, medyo payat po sila, kasi nagkaagawan po sila ng pataba pag naglagay po tayo. So yung katabi, dalawa pa rin yan. So yun, medyo payat yung katawan ng okra pag dalawa sila. Pag isa lang ay maganda po talaga yung tubo ng okra. So laban lang tayo mga ka-okra farmings, no? Maraming salamat. Maganda talaga sa okra. Isa rin to sa pinaka money makers, no? Matagal po ang harvesting sa okra. At sa okra ay ang kailangan lang sa okra, mga ka-farmers, ano, ay sprayhan lang po natin mula sa pagtanim hanggat sa lumaki. Yung pag-spray, pag-control lang mga insekto para hindi po sila makatake, no? Kasi ang okra kasi pag maka-atake yung mga insekto, makauna sila, mahirapan na po sila sugpuin, kasi yung mga insekto ay lumalapit sila sa okra, nasa ilalim ng dahon sila nakatago. Ang lumalapit na mga insekto sa okra, ito po ay yung green leafhoppers, no, at saka yung white flies. Mahirap siya sugpuin pag marami na, pero pag nag-spray tayo paminsan-minsan sa mga okra natin, ay hindi po sila makalapit. So katulad na yon sa nakita nyo sa video namin, ay lahat ng mga dahon healthy. Yung mga dahon dito ay walang mga butas-butas. Maganda talaga yung tubo ng okra namin ngayon. Maraming salamat sa mahal nating Panginoon sa pagbigay ng blessing sa amin ngayon, no? So yun lang po ang share ko sa inyo, mga ka-okra farmings. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel mula noon hanggang ngayon. Makakasahod na po tayo. Ang problema, hindi pa din nakuha dahil marami pang proseso yan. So pero hindi naman niya mawala, nandyan lang, parang madagdagan yung earning bawat araw or bawat buwan. So kahit mabagal mo po yung angat ng ating channel, importante tuloy-tuloy po yung ating vlog, at importante nakasabi po tayo sa panahon, no? Yun lang po ang may sabi ko sa inyo sa mga okra farming. Sa mga may mga katanungan, comment lang po kayo sa comment section. Sagutin ko talaga yan, kahit anong oras tanong nyo, basta tungkol lang pagtanim ng gulay lalo dito sa okra, walang problema, sinasagot ko yan agad-agad, no? So kung hindi ka masagot, hina-heart ko na lang yan yung mga comment nyo. Maraming mga comment sa akin, maraming tatanong dito kung paano magtanim. Ano ko sa inyo, sasagutin kayo lahat, sasabihin ko kung paano pagtanim mga gulay. Okay, yun lang po ang share ko nyo, mga ka-farmers. Maraming salamat sa panood. Kung sama kayo ngayon, babay po yung lahat. Ingat kayo palagi. Dito sa natin, kunting sipa lang tiyaga para tayo kumita. Thank you for watching. Bye po yung lahat.